Sige po, palakpak po tayo. Sobrang isa to sa amazing. Kagabi po, inaral ko po nireview ko po yung video. I am so blessed with what God is doing in Uganda. Particularly one of the poorest nations. Kaya nung nakita ko pumupunta sila doon sa mahirap, sobrang grabe yung dating sa akin. At nakita nyo naman po kung gaano sila kahirap. And then, hindi lang pala kahirapan, ang may kahirapan ay mismong Uganda, economically, but also their thirst for the gospel of God. At ang isa pang kahirapan ay ang sabi ni Jen, yung unang missionary doon, may dadating bang worker? No po, talaga pong may nag-10-day mission, katulad ng ginagawa natin dito. And Lori was touched, kaya balik siya doon at salamat sa Diyos. These two persons, these two girls are really sharing their lives and future to a country, to a nation that is so poor at kailangan na kailangan. Dahil kailangan na kailangan nila ang Panginoon. I really am so honoring and respectful dun sa dalawang missionary natin. Kung giving at giving lang, grabe silang dalawa. Pero dun sila dinala ng Panginoon at sila po ay talagang nagkaroon ng generous life. At doon, sabi ko nga habang inaaral ko, kagabi ito, nire-review ko, sabi ko, lalo mo kung Panginoon, binigyan ng isang tangible na bagay sa pagtuturo ng generosity. Kaya nga at the end of the video, anong sabi? We can be part of the generosity of Lori and Jane and the people in Alabang. Hindi lang po sana sila. The people of Maykawayan can be so generous sa mga bansa at sa mga taong mahihirap. Nahihirapan sa buhay na walang Kristo. And we can just do that. This is really one video ng mission na really touched me sapagkat lalo na ang hirap-hirap at talagang kailangan na kailangan. We can really be part of it. And also like Lori and Jay, shared in their ministry and in the people there by praying. At kapag meron po kayong sinusulat dyan sa offering natin, lagay yung mission. Kung gusto nyo pa, Uganda. Nako, meron akong bias ngayon. Uganda, missionary Jane and missionary Lori. We can be part of it. We can be so generous also with them. And then baka isa pa kayo doon sa pupunta rin, we will share life doon sa cross-cultural and be a missionary of God. Amen po. Saktong-sakto actually yung video natin. Wait lang po natin. Game na po. Okay. Kahapon, nung 31, nung November 1, at meron pang November 2 na higing ng All Souls Day or All Saints Day. Pero alam nyo, 500 years ago, October 31, nung nabasa ko ulit ang article na ito tungkol kay Martin Luther na siya po ay nagbigay ng isang bagay na nagpabago ng mundo. I tell you, nagpabago ng pananampalataya, nagpabago ng simbahan mula noon hanggang ngayon. He is a German monk. Si Martin Luther doon sa mismong opisina at sa door ng kanilang greatest or powerful religion, doon nilagay niya yung 95 thesis at doon niya nagsabi siya ng pagbabago ang kailangan. At mula dito sa kanyang 95 thesis na nilagay niya sa door, nagkaroon ng malaking pagbabago we called in the history Reformation movement. At gaya nga lang nakalagay dyan, throughout the Europe and throughout the world, nag-turn ang church into not so real to real church. At alam niyo po, bunga po tayo at ang ating pananampalataya sa sumapo sa Reformation
movement. Palakpakan natin ang mga tao 500 years ago and now we are reaping whatever that they have started. At hindi lang yon ni Martin Luther at kanyang mga kasama ang nagpabago sa religion at pananampalataya, pati ang education, government, economics, at lalo na ang bawat isang mga tao at kaluluwang na bago nang ang nakapoint po sa kanyang reformation is the movement point to no other, not the church, not the government, not the particular powerful man, but to Christ. At dito, habang ang gospel ay sinira o napatulog na ng tao, it pointed to the gospel, the Bible, and salvation by grace through faith in Jesus Christ and to no other. 500 years after our progress, the modern world is now, we have more freedom. Grabe yung technology natin. Grabe yung generations natin. Dito, yung ating pag-advance is unparalleled in all history. Pero, yet, today, mas tumaas ang anxiety, loneliness, desperation, parang COVID lang, pandemic. One after the other. Ngayon nga din sa history ngayon yung maraming mga depression na grabe ang kaniyang epekto. Also, after 500 years, the society is super rich. Ang prosperous and level of previous generation could not fathom. Kung makikita siguro tayo nila Rizal, ganyan na kayo kayaman. Sobrang pagyaman ng buong sandaigdigan. Pero, but millions are uncertain about what all this striving for are. Sige, yaman ng yaman. Sige, habol ng habol ang ending. Bakit? Pero hindi pa rin titigil. Parang may puwang pa rin. Kaya what we are doing now is kayo na lang pa. What we are doing now, we are looking in ourselves and found out that we are all empty-handed. All, sabi nga dito, material world is alongside spiritual emptiness. Maraming information pero walang karunungan. Maraming kapangyarihan pero walang kapayapaan. At alam niyo po ba, from October 31 to now, the message of the Reformation movement still carries. We are creatures who long for purpose, for something beyond ourselves. Kasi nung tinignan sa sarili, walang laman. The Reformation reminds us that hope rooted in something higher than ourselves. And as we end our 3 weeks First of all series, we will see ano yung higher purpose. Ano yung dapat meron sa atin na hinahanap 500 years ago. Generosity is first and foremost all about our hearts. Our conviction, our commitment to what? To the first of all who? Christ and Him crucified. The whole world is empty while they are striving so much. The whole world is rich, yet they are empty. Kasi yung first of all, the ultimate satisfaction has not been known. Kaya today, as we end our series, we will be looking at
generosity specifically to the works and the ministries for the gospels. And may we ask you to please stand up and let us open our book, Bible, Philippians 4:14 to 20. That is on page 571. Page 571. Are you saying yes? If you are in the page, are you saying yes? Okay. Let us read. 1, 2, go. Yet it was kind of you to share my trouble, and you Philippians yourselves know that in the beginning of the gospel, when I left Macedonia, no church entered into partnership with me in giving and receiving, except you only. Even in Thessalonica, you sent me help for my needs once and again. Not that I seek the gift, but I seek the fruit that increases to your credit. I have received full payment and more. I am well supplied, having received from Epaphroditus the gift you sent, a fragrant offering, a sacrificial, acceptable, and pleasing to God. And may God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. To our God and Father be glory forever and ever. Amen. Let's pray. Father, we thank you, God. Thank you, Lord, even as we are studying all about finances, and particularly this time, Lord, we are praying for the heart of generosity as being explored in the letters of Paul in Philippians. Maraming salamat. Gabayan mo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. You can be seated now. Okay, last week, meron tayong napag-aralan na isa sa popular na verses sa Bible, yung sabing, I can do all things through Christ who strengthens me, na pag-aralan natin na hindi yun parang Rambo, na kuhain ko na to, I can do, ganyan. Kaya sugod-sugod. But now, we just know, according to the letters of Paul in the Philippians, na ang sabi natin, he was able to endure and adapt to be completed. He can do everything because God was His and also our sufficiency, and that Christ of life, and that Christ is the core of life and existence. In and with and through Christ alone. Masasabi natin, I can do all things kapag si Kristo talaga ang core of things. He is enough. He is our sufficiency. Hindi siya parang Rambo. Kaya ang gaganin natin. Ang makikita natin, we can adapt to different situation in plenty and in want, like last Sunday na pinag-aralan. All because Christ is our core of life. But today, meron pa rin tayo isang popular, kaso misinterpreted na quotation sa Philippians 4 verse 19, and my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Ito na naman, parang na naman siyang magic power. Na God will supply all your needs. Kaya gayon, sige, bumili ka pa, gawin mo pang lahat, kasi God will supply. So maraming misinterpretation dito. Popular kasi ang bilis-bilis, parang ATM. Parang magic word, and God will supply. But we will just be studying, ano ba talaga ito? At ang ending view ko po dito ay, pagkatapos natin itong aralin, meron tayong, nawawala po kasi yung signal, patay ng patay. Kaya medyo I'm struggling a bit. Yan, ayan po. Okay, tingnan po natin yung makita po natin yung context nito, ang pag-aaralan natin. Philippians 4, na binasa natin kanina, nakalagay po dyan, yet it was kind of you to share my trouble, and you Philippians, you yourselves know that in the beginning of the gospel, when I left Macedonia, no church entered into partnership with me in giving and receiving, except you only. Even in Thessalonica, you sent me help for my needs once and again. Not that I seek in the gift, but I seek the fruit that increases to your credit.
I have received full payment and more. I am well supplied, having received from Epaphroditus the gift you sent me, a fragrant offering, a sacrifice acceptable and pleasing to God. Kaya dito yung bago, ito yung context, ito yung pinaka-context ng, and my God will supply all your needs. At pag tinignan po natin ito, it is all about generosity of the Philippians. It was the Philippians kind of generosity. Look at all the phrases nilagay doon. Kind of you to share my trouble. Sabi pa rin, in partnership with me and giving and receiving except you only. Grabing klase ng mga attributes na binibigay ni Paul sa mga taga-Philippians. You sent me help for my needs once and again. And then, lahat to aaralin natin. And then also, makikita po natin, kung mag-uubra siya, ayaw pa niyang lumabas. Ayan. You send me, the gifts you send me, a fragrant offering, a sacrifice acceptable and pleasing to God. On the other end, sila yung giving end. On the other side, sino yung tumatanggap? Ang titingnan naman natin yung tumatanggap, walang iba kung hindi si Apostle Paul, representing the ministry or the church. Kaya pag tinitingnan natin, we are two principal characters here. Yung mga Philippians, ang act nila, ang behavior nila is generosity, giving. On the other hand, dito naman yung receiving end, walang iba kundi si Paul at ang ministry. In our day-to-day na ngayon, makikita natin, nandito po tayo lahat at nandito ang ministry ng Diyos as represented by Paul. Kayo na po, ayaw niyang magana. Okay. Yan. With an in view of encouraging us, why do we study here? Of encouraging. Okay. Ang ating mission dito today is that mawawala yung takot nating magbigay, maging generous sa iba, at maging generous sa simbahan. This is not a coercion, but a biblical perspective of giving and also the biblical perspective of the receiving ministry. Paano po ito nagagawa? Kaya, ano ba tingnan natin, kung titingnan po natin, what does generosity look like? Number one, ano ginawa ng mga Philippians? Their generosity, especially during most difficult times. Tingnan natin yung text natin. Okay, please. Yet it was kind of you to share my trouble. Yung Philippians daw ay napakabuti kasi it was kind of them that they helped out or gave to Paul nung time ng kailan? Kagipitan. So ang generosity is a timing to share. And I tell you, pag tinatingnan natin yung generosity, ay hindi lang siya palaging material. Although here, particularly sa context na ito, is the material sharing. Look at the verb at term na ginamit ni Paul sa Philippians. Anong sabi? Shared. Hindi give. Generosity is sharing life. Nakita niyo si Jen at saka si Lori? Ano ba binigay nila? They shared life. Iniwan nga nila yung profesyon nila dito eh. Iniwan nga nila yung pamilya nito at buong puso na nilagay nila yung buhay nila. That's sharing. When we do victory groups, we shared life. When we are community here, we shared life. Kaya ayaw natin ng walang kakilala. Kaya kita nyo, nilalambat namin ko, ito kami dito kasi we're sharing life. We're not sharing seats. We're sharing life. That's generosity, by the way. And that was exactly the word that Paul uses to the Philippians. Kailan daw nag-share ng life? During his present trouble. Diba? Masarap dumadating ang iyong kasama sa oras ng pangangailangan. Hindi pagkatapos. Kasi alam niyo po ba kung bakit kailangan ito ang maging gawin natin? Trouble can hit anyone at any time.
Kaya yung act of generosity natin is always ready. Because that is life shared. The trouble could be so much that can severely affect the stability of man and ministry. Primarily, troubles can shatter the person's view and faith in God. Pag nasa kagipitan, kapag ikaw ang nasa kagipitan, shattered ka na. Unstable ka na. At sa panahon na unstable ka, ayaw mong maramdaman na nag-iisa ka. Difficult times is a very, very lonely times. And the Philippians never left Apostle Paul in his time of need. This is exactly generosity na binibigay ng Philippians sa mga kay Paul. Thus, it is crucial that our view of God and His Word will be established repeatedly. Ano sabi ko? Pag nasa kagipitan, nasya-shatter yung tao, unstable siya. Pati tingin niya kay God. Delikado yun. Unstable siya sa mga pangako. Dati, oo. Sigurado siya. Pero pag dumating na yung panahon ng pangangailangan, teka muna, Lord, nandiyan ka ba? The image of God begins to shattered. Sino ang pwedeng tumulong doon? Mga Philippians. People who really share their life. Yung mararamdaman nila na natataranta yung tao, nalilito yung tao, I have to be there. And also, nagkakaroon ng assurance ng ang tao that he is not alone. That he has others to be God's physical presence and provision. Yung parang dahil sa nararanasan niya, parang ang hirap niya kapitan si God, nauuna sa isip niya, ang taranta, ang gulo, ang sakit, ang disappointments. Pero kapag may tao, biglang merong kakapit sa kanya, andiyan pa. Ngayon, ang boses, ang kamay, ang paa ng Diyos ay sumasa taong who shared in the present trouble. Magiging sila ang presensya ng Panginoon, ang boses ng Panginoon upang ang taong nalilito, na unstable, will be kept back to stability, all because there are people sharing with them in their moment of difficulties. Talin tayo dito. I would like to see how Paul pointed out, zero into Epaphroditus. I am well supplied, having received from Epaphroditus the gift you sent. Alam niyo po, anong ginawa ni Epaphroditus? Nakakulong si Paul. Pinuntahan niya. Dala niya yung mga gifts na makakailangan ni Paul at ng mga finances. Hindi niya iniwan si Paul. Naglingkod siya kay Paul. So makikita po natin na si Paul si Epaphroditus for Paul become really the hands of God. He is also an inexpressible manifestation of the power or the concerns of the. Pwede bang gawan na natin ito ng paraan? Bawat slide ko, hindi tuloy ako maka-flow. Anyway. Sabi niya, tingnan niyo, Epaphroditus did not only bring the material and financial blessing. Ang binigay niya pa ay human companionship. And the emotional bonds. Kasi sabi ko sa inyo, mahirap yung nag-iisa. Na nasa loob ka na ng problema, nag-iisa ka pa. Kailangan mo ng karama. His visit was a tangible expression of the Philippians' concern for Paul and the ministry. Yung mga Philippians hindi lang nagpadala, kundi nandoon si Epaphroditus para iyakap sila kay Paul. And for Paul, it will be in his memory something really, really unforgettable. Kaya tayo mga Pilipino, meron tayong mga sinasabi na walang iwanan. Nandito lang ako. Lalo na tayong mga Pilipino, we are into really that kind of bonding.
And we need to really be there. Lalo na, mga Christians, brothers and sisters tayo. Kaya po, ang mga kasama natin sa saya at lalo na sa kagipitan ay mga tunay na kaibigan at nakakahigit na kayamanan. Kung gusto ng kayamanan, ang mga kaibigan na naroon sa oras ng kagipitan ay iyong or ating mga kayamanan. Next. Saan tayo? Yan lang. Salamat. Balik lang ako ha. Generosity is consistent and continuous. Kanina, generosity is there in the time most difficult. Ngayon naman, generosity is consistent and continuous. And you Philippians, you yourselves know that in the beginning of the gospel, when I left Macedonia, no church entered into partnership with me in giving and receiving. Alam niyo po kung bakit dito? Nandoon consistent sila at ang bond ng kanilang generosity at relationship ni Paul at mga Philippians ay beyond personal. Bakit sila nagbaband? Bakit sila nagbibigayan? Because of what? Gospel. That makes the relationship even more and sagrado, tatak hanggang langit. Kasi ang kanilang samahan at pagiging pagbigay sa bawat isa ay sapagkat sa gospel. In fact, the gospel strengthened and elevated their relationship with sincerity and sacredness. Of course, our victory groups, our relationship in the church are so personal and really very, very noble. Pero kapag ang nagtatali sa ating relasyon, ang pag-stay natin dito sa church, and to really be close and be of relationship with one another is not our personal thing, but it is about the gospel. Let us be together forever. It should be consistent kasi ang nagbaban sa atin, walang iba kundi si Kristo. That is making it more sagrado sa ating pakikipag-isa. Look at this. Kailan daw nagsimula ng taga-Philippians? Into beginning of the gospel. Umpisa pa lang, nandun na ang mga taga-Philippians. Tapos, in the beginning pa lang, even in Thessalonia, pupuntahan ko muna yung Macedonia. Alam mo yung Macedonia, ang Philippi, mga taga-Philippians, yung lugar nila nasa Macedonia. So, umpisa pa lang, nung nasa Macedonia sila, nandoon na yung in the beginning, meron na silang bonding, and Philippians are generous with him. Kaso pagkatapos nun, lumipat na si Paul sa Corinth. Sabi niya ganon, even in Thessalonica, you sent me help for my needs once and again. Wala na dun si Paul, sa lugar nila, lumipat na sa Corinth, sa Thessalonica. Ano ginawa ng Philippians? Tapos na ha. Wala na kami pagginabang sa'yo ha. No! This is the kind of bonding. This is the kind of generosity. All because of the gospel. Kaya pinadalan pa rin nila si Paul. Look at this kind of generosity, of commitment for not only for Paul, but particularly for the gospel. Tingnan nyo, Philippians has been with Paul sa second and third missionary journey na. Walang iwanan. Their generosity continued. The Philippians has followed Paul with their gifts when he left Macedonia and came to Corinth. Kaya sa book ni Paul, kasama pa rin yung patuloy na pagbibigay ng Philippians ng kanilang pagkikiisa sa kanya. Bakit kailangan consistent at regular? Because difficulties can come anytime. And the work of God and the ministry never stop. Kaya, ang generosity natin is who we are. Generosity is from the heart. It is not circumstantial.
Ngayon, oo. Susunod, wag na. It is not seasonal. It is a lifestyle. For you Philippians, who yourselves know that in the beginning of the gospel, when I left to Macedonia, no church entered into partnership with me in giving and receiving except you. Bakit hindi mo makakalimutan si Philippians? Ano nakalagay dyan? No church was with me except whom? The Philippians. Only you, no church entered. Di ba po? Kung ako nga si Paul, talagang, nako Philippians. Totoo tong banding na to. Wala na talaga tayong iwanan. We will never know how generosity and presence mean to others and the ministry. You will never know. Alam nyo, minsan lang, hindi lang to generosity sa pera. Minsan wala nang tutugtog. Wala kaming music team. Pero may tatayo. Nung may, Pastor, opo, grabe gusto ko siyang yakapin. Very important yung yung event. Kailangan ng worship team. Tumayo siya. Of course, all in na talaga pag campus kayo. Pag staff kayo. O sige, ikaw na magpakanta. Opo, puro mga campus pinagkakausap ko. Wala kami instrumentalist. No one. Hindi mo alam kung ano ang presensya mo, kung ano ang tulong mo, kung paano tinatawid ang gawain ng Diyos, kung paano tinatawid ang taong gipit na gipit, pero nandudul ka, katulad ng Philippians, standing with and for the ministry, the person, no matter what, could bring so much you cannot imagine your blessing to be a very generous and very present person. We are not to wait for others in doing good and be channels of blessing. We must go forward, though alone. Kahit nag-iisa, kahit ikaw lang, tutuloy ka para sa gawain ng Diyos. Mahirap din minsan yung tropa-tropa eh. Pag hindi pwede si tropa, hindi na siya pwede. But in the true essence of generosity and service, kahit nag-iisa ka, hindi mo alam yung nag-iisang ikaw ang sagot ng Diyos sa kanyang gawain. Generosity that magnifies the grace of God. But as you, sa Corinthians po tayo, but as you excel in everything, ang kausap dito ni Paul ay mga taga-Korinto. But look at this. Later, makikita nyo kung bakit ang bida-bida pa rin ay ang Philippians. But as you excel in everything, in faith and in speech, in knowledge, in all earnestness, and in your love for you, and in our love for you, see that you excel in this grace also. May nag-excel sa pagpipreach, may nag-excel sa pagtutugtog, may excel sa mga Bible memory verse. But sabi ni Paul, hindi ka lang dyan nag-excel. Mag-excel ka saan? Generosity. Let's go further dun sa text natin. We want you to know, brothers, about the grace of God that has been given among the churches of Macedonia. Anong sinabi? Yung biyaya ng Diyos ay sumagana sa Macedonia, sa mga taga-Philippians. At sa biyayang masagana sa Macedonia, alam niyo po ba, kanino binigay yun ni Paul ng mga taga-Philippians? Sa Corinth. Look at that. Even other churches receive blessing from the generosity of the Philippians. Yun yung pinagmamalaki ni Paul. Alam niyo ba kung ano ang sitwasyon nun? Ang taga-Macedonia or taga-Philippians, for in severe test of affliction, their abundance of joy and the extreme poverty of overflow in the wealth of generosity of their part. Anong kalagayan ng mga taga-Philippians?
ng mga Philippians? Severe test of affliction, wala rin. Extreme poverty. And yet, for they gave according to their means, as I can testify, and beyond their means of their own accord. Grabe! Sila yung nangangailangan, sila yung kulang, pero nung nangangailangan ang Corinthian church, they gave. Bakit po? This is what we call radical generosity. Extreme contrast yet one stable stand. Ano ibig sabihin na extreme constant? Hirap na hirap. Pero stable magbigay. Can you beat that? They have the same posture of Paul, content and sufficient in Christ. There is joy. Being God's channel of blessing, hirap na hirap. Pero yung kanilang joy to be God's channel of blessing, nagbigay pa rin sila. Bakit? Christ is my sufficiency. We have all this tendency, ako nga kulang ako nga wala Paano nga ako magbibigay? Lahat, karamihan tayo, that's the normal. Hindi ako magbibigay, ako nga may kailangan, but look at the Philippians. In extreme affliction, in extreme poverty, hindi nang bobola si Paul dito. Yet, they have the joy because Christ is my sufficiency. Pag si Kristo ang sufficiency mo, kahit kala mo wala ka, you will be able to give beyond their means. Tingnan niyo pa po yung attitude nila. Verse 4, begging us earnestly for the favor of taking parts in the relief of the saints. Sino nakikiusap? Please naman, Paul, pabayaan mo kami. Gusto naming magbigay. Sila pa yung nakikiusap. And this is not as we expected. This is not normal. We all would like to see ourselves first. What we need, what we want, what we have, what we don't have. But the Philippians is an example. It's not looking at themselves. They are looking to God and the needs of others. Hindi sila nagbigay ng kapiraso. They were now able to receive from God something beyond their means. Kapag kasi yung inadequacy lang natin ang tinitingnan natin, we cannot give. But we ask God, Lord, give me the capacity to give, to be a blessing to others. Wag na muna ako. Kasi we also look at others, we also to look at the church and the people in the church. Then we can be a channel of God's blessing. Alam niyo po ba, some years ago, hindi pa pastor si James Sobrevilla. Nag-exhort siya ng giving. Ako yung pastor, ako yung magsasalita. I don't think kung basta ako yung nakikinig dyan. Sabi niya, let us ask God to give us the capacity to give. Alam niyo, it was so powerful na na-touch talaga ako. Sabi ko, Lord, oo nga no. Bakit nga ba hindi? Lord, please, give me the capacity to give. Enable me. Kasi to give, pag to give, hindi mo tinitingnan yung sarili mo, yung ako lang. That was some years ago. God did honor my heart and my family that we were able to give as well. More than the receiving end, but let us go to the other side, which is giving. This is an issue of the heart. The Philippians are not limiting themselves to their inadequacies. Their stand and mindset are not normal. They are radical. Am I looking at people in the community with a radical mindset of generosity this afternoon? 2 Corinthians 8 verse 5, as Paul continues,
but they gave themselves. Bakit nagawa nila ito? First, to the Lord, and then, by the will of God, to others. They first gave fully themselves to God. And then, by God's will, they become at the giving end. The works of generosity. When we become generous, ito ang mangyayari. One, generosity provides for the work of God. Bakit tayo nandito? Tingnan mo katabi mo. Bakit ako mayroon pang palapel-lapel pa? Hindi nakakartulina yung ating Naka-aircon kayo. God provides. Because of the generous people. And also on the other end, generosity glorifies God. Let's look at the verses. I have received full payment and more. I am well supplied, having received from Epaphroditus the gift you send me. Tingnan niyo naman si Paul. Hindi siya namamalimos. Hindi niya ina-appreciate ang mga Philippians para manghingi ulit. Hindi abusado si Paul. Meron din naman kasi mga ministers abusado. I must be very strong here. That is not the example of Paul. Anong sabi ni Paul? I am well provided. Kasi, sino tinitingnan ni Paul? Hindi yung mga taong magbibigay. Sino? Si God. Last week, God is my sufficiency. And it is the work of God, God will provide. Kung sino man, kung ano mang paraan. Yan ang sabi ni Paul sa stand niya, I am well provided. Hindi ako mag-hocus-pocus ng mga tao, magbubudol-budol. Bibigyan ako ng Diyos ng karapat-dapat para sa kanyang mismong gawain. Through the gifts, Paul described himself and the ministry as more than enough and over and above their needs. Look at the stand. Look at the confidence and the respect. Pride na nga kung sasabihin natin. While appreciating the generous gift, Paul repeatedly started his sufficiency and contentment in Christ. For God provides for His works, and most of the time, through the generosity of the people. Alam niyo po ba rin anong sinabi ng Diyos? Sige, pagpapalain ko ang gawain ko sa pamamagitan ng hindi ng ibon. Hindi ng anumang pamang hayop. Sino ang pinili ng Diyos na ipadadaan niya ang kanyang provision? Sa tao. And the people should be generous. Hindi pagtanggap kay God, tapos ganito na. Akin na to. Pero pa ulit, akin na to. But the works of God is provided not by you, but by God. Philippians 4 verse continuously, the gift you sent me, a fragrant offering, a sacrifice, acceptable and pleasing to God. When we give with our heart and out of our devotion to God, whatever we give is a sweet aroma and pleasing to God. We're not talking about the amount, the number of days. We're not talking about it. We're talking about the attitude of the heart. And for Paul, anong sabi niya? It is pleasing and aroma, good aroma to God. Alam nyo, kapag ikaw ang nakatanggap ng pagpapala, sobrang blessed na blessed ka doon. Pero at alam nyo, higit kay Paul, sino nagda-bless? Si God. Kaya ang pinoint out doon ni Paul, sweet aroma, fragrant aroma, and pleasing to God first and foremost. Hindi ang binigay natin ay para, Pastor nabigyan kita, nagbigay ako sa church, akin yan. First and foremost, it is
for the glory and acceptable for God. The works of generosity pours out God's overflowing provision. Alam niyo kung gusto pa ng Diyos mag-supply, hahanap siya ng mga bukas na puso at kamay. And I'll tell you, God will provide abundantly His blessing sa kanyang gawain. Anong sabi ni Paul? 19. Ito yung ating sabi kong popular verse. And my God will supply every need of yours according to the riches in glory in Christ Jesus. Paul's needs were met through Philippians' generosity and friendship. Alam niyo po, mayroon silang tradition doon na nung time na yun, pag binigyan mo ko, pagpapalain kita rin. Hindi exchange gift kahit malapit ng Pasko. But that is the kind of heart. Kahit di naman tayo, di ba? Pag binigyan tayo, kung pwede lang, makapagbigay ako. Pero may iba si Paul na sinasabi, my God will supply all your needs according to His riches in glory. Sino daw magre-reward? Si God. Gusto man ni Paul ibalik, pero sabi ni Paul, di ko konti lang mababalik ko. Kaya ang prayer ni Paul at ang blessing niya sa Philippians, my God will supply all your needs according to His riches in glory. God rewards generosity. God rewards every hour that you serve Him. Ayoko lang din itong maging parang, Lord ito na ginawa ko. That was not the case sa sinasabi ni Paul. Hindi ito yung sinasabi niya, Philippians, ganito gawin niyo i-reward niyo inyo kay God, nagbigay kayo. Anong sinasabi ni, anong side si Paul? Siya yung nakatanggap. Sino magpe-pray ng reward? Yung nakatanggap. Hindi yung pag nagbigay ka, anong sukli ko No, it is the person who received. And it is because pleasing to God, we cannot outgive God. He will really reward our generosity. Giving always bless those who give more than who receive. Saan tayong end? Masarap talaga tumanggap. Why not? Chocolate. Pero ang sarap din na ikaw, kasi wait. Glory, sabi niya, and my God will supply all your need in His riches in glory in Christ Jesus. Alam niyo po ba? Glory is the element which God's grace operates and creates. Yung generosity natin, biyaya ng Diyos. Ang bunga ng generosity natin, kaluwalhatian ng Diyos. Sa iyo magsisimula ang kaluwalhatian ng Diyos. You will be partakers of His glory. The measure of blessing for generosity is glorious and immeasurable riches of His grace for all our needs. It is glorious to be partakers of the glory of God, both as we receive the grace and experience His glory. Alam mo yun, ikaw yung channel, ikaw yung nagbigay. Nung nagbibigay ka, glory na yun. Tapos pag nagbigay ka, bubuhos palalo ang kaluwalhatian ng Diyos. God is placing His glory to those who are willing to be instrument of His grace, presence, power, and provision. Kaya ganun ka nalang mahalin ng mga tao na tinutulungan mo. Of course, may utang na loob factor doon, pero hindi. Nahipo mo ang puso nila na parang naramdaman nila at na-eksperyensya nila ang kaluwalhatian ng Diyos. Sinong nagdala? Sinong nagbitbit? Walang iba kung hindi ang generous giver.
God reflects His glory to us. Nako. Ito na lang. Okay. Now, sa umpisa, we're talking about the meaning and purpose of life. Our ultimate purpose of life is to bring what? Glory to God. And for this afternoon, be generous. We are giving glory to God. Balik lang ako sa umpisa. 500 years ago, na-rediscover ang faith in Christ alone can change history. Still today, it has anxious, divided, and broken world. It can be done again. It is still have something to say to us, the Reformation movement. In our hearts, in our homes, in our small spaces, in this church. Basta, alam mo yung purpose mo at kung sino ang nasa puso mo. Christ in you. I really humanap talaga ako ng visual na may cross. Christ in all of us is the hope of the glory of God. To the world, to the first person beside you, in your homes, in your relationship, just have that kind of heart, generous for Christ. Worship team, tayo po tayong lahat. Ang sabi natin kanina, sa kabila ng maraming changes 500 years ago, pero empty pa rin ang mundo. Balik lang din tayo sa Reformation Day, October 31, nung nakita nila kung ano talaga ang magbibigay ng kasapatan. Kung ano talaga ang tanging kailangan ng bawat isang tao at ng mundo. This afternoon, yun pa rin. At it can start from us. Pero sinasabi ko sa inyo, God will provide your needs. Whatever needs that is. Tandaan nyo yung needs na yon. Pwede rin naman finances. But there are a lot of things that you need na minsan tinatakpan ng mga hinahabol natin. God is providing your needs right now. Once again, God is telling us, I am your sufficiency. I am more than enough. Let us keep in our prayer this afternoon that it is only in Christ, with Christ, through Christ alone that we are well provided. Bow our heads. And may this song usher us into asking God, in reflecting our status in God. Wala tayong ibang kailangan maliban sa ating Panginoon lamang. Let's pray through this prayer song. Kaya mo bang ibigay ang lahat? Kung sa sarili ay di na sapat, kailangan kulang, di kayang punan. Laging sinusubo ang pusong bigat, ngunit
sasabay. Lord, teach us. Teach us to see your ultimate generosity. You gave us your Son, and the Son sacrificed Himself for us. Lord, unless, God, we learn this kind of generosity that you gave us, we will never, ever be satisfied. But this time, Lord, by the power of the Word from the letters of Paul, we would like, in prayer, teach us. Teach us, Lord, that you are indeed our sufficiency. That, Lord, whatever times that we are in, you will always be there. God, thank you for assuring us that you will never leave us nor forsake us. And this time, Lord, we are decided. Lord, as we sang the song, we decided to just follow you. Lord, we decided that there is anyone else, nothing else that really can make us whole, complete, and well satisfied, and well provided other than you. Lord, this is our empty heart. Fill it with your presence, power, and glory. And as we end, we pray that we will be partakers of that glory. Our hands, our feet, our presence, our resources will be the channels of your blessing.